is our last day here at Shanghai, and yun, chill na gala lang tayo ngayon, and then mamayang gabi pupunta na tayong airport. So ngayon, papasok na tayo dito sa Dalian Road Station. So, yung itinerary natin ngayon, mga within the area lang, punta tayo ngayon sa Starbucks Reserve nila dito sa Shanghai. So isa yun sa pinakamalaking Starbucks Reserve sa mundo talaga. So doon na tayo magbe-breakfast ngayon, and then yun, pagkatapos ng gala na tayo ulit. Magpo-purchase ulit tayo ng ticket papuntang West Nanjing Road. Magbayad tayo through Alipay. So ito na, nagpi-payment na guys. So ito na, okay na. Ito na yung ticket natin. Ito na yung single journey ticket natin. So ayun guys, palabas na kami ng station para hanapin sana yung Starbucks. Kaso, naulan. So, naulan ngayon. Wala kaming payong. Kung kailan last day, tsaka umulan. So yun guys, inuulan na tayo dito sa Shanghai. Ito tayo sa Starbucks Reserve. Dito tayo sa Starbucks Reserve Roastery dito sa Shanghai. Tara guys, pasok tayo. So itong Starbucks na to, isa to sa pinakamalaking Starbucks sa buong mundo. And yung area na to is around 30,000 square feet. So sobrang laki talaga. And meron din siyang second floor. Nakapila na tayo dito sa counter. Bibili muna tayo saglit ng coffee natin bago tayo umikot ulit dito sa Starbucks Roastery. Best seller coffee. Special coffee? Yes. This special coffee menu for Shanghai Roastery. This one is more on coffee. Yeah. Brew, hot or ice? Ice. Ice. You try Oriato hot brew foam. Oriato. Is this good? It's called brew. Yeah. So this is your recommended? This special coffee. Yeah. Special coffee. 1 Oleto Golden Foam cold brew. Ito guys, in order natin. Oleto Golden Foam. And then, can I check the bread? This one. Yes. This one. I'll pay with Alipay. Yes. QR code, right? Alright. So yun guys, kaka-order lang natin, and habang hinihintay natin yung coffee natin, maglibot-libot na muna tayo dito sa may Starbucks Reserve Roastery Shanghai. Medyo dumadami na ngayon yung mga tao. So maganda kung pupunta kayo dito, agahan nyo kasi talagang ayun, nagja-jump pack na ayun, ang daming mga papasok. And karamihan ng mga nakikita ko dito, yung mga foreigner din. Marami rin pala sila ditong in-offer na mga pastries and mga coffee na hindi available sa ibang branch ng Starbucks around the world. So ready na guys yung in-order natin. So main bar, saan ba to? I think dito. Is this? Alright. So ito guys yung in-order natin. Dalhin na lang natin sa may table natin. Saglit. Ito yung in-order natin, itong
blueberry muffin. At saka itong Olieto golden foam. Ito guys. So guys, try na natin. Yung coffee muna. Yung lasa niya parang matabang pero napaka premium nung lasa ng coffee. O baka hindi ko lang nahalo masyado. Sige, haluan pa natin. Ganun talaga yung lasa niya, parang matabang siya. Ito, try naman natin yung blueberry muffin. Hawakan lang talaga. Sa menu nila dito. Ayan, ito yung tinry natin kanina, itong Olieto Golden Foam Cold Brew. So 58 yuan lang siya. And madami na rin naman siya, 355 ml. Para nasa malaking glass. Ayan, meron pa dito iba. Tapos ito naman yung isang menu nila dito, Starbucks Reserve Roastery Shanghai. Ayan, meron silang West Nanjing Road. Kasi located kasi ito sa West Nanjing Road. Kaya meron din silang personalized para sa place na to. Itong Shanghai Nostalgia. Ayan, marami pang iba dito. Para silang mga personalized cup of coffee dito sa Shanghai. Kasi itong mga to, located to or related to sa Shanghai. Kasi meron din silang iba't ibang brewing methods like this. And meron din silang iba't ibang roastery creations dito. Ayan. Tapos, meron silang Tivana. Ayan, may mga mixology collection sila dito sa menu nila. So, yun lang. Usually, parang ang nila dito, ang amount is around 58 around 58 to 48, ganyan. Ayan. Ayan mga tea, may mga tea pa. Signature blends, pure teas. Ito may parang bar mixato. Ayan, meron din kayong umorder ng coffee on tonic, o diba? Mga signature coffee cocktails nila dito. Ayan, daming choice. And signature Tivana cocktails. So, hindi lang coffee guys yung yung coffee dito pwedeng ihalo sa mga cocktails. Ayan, marami pang iba dito available. Tara guys, akit naman tayo sa second floor ng Starbucks Reserve Roastery. So meron pala silang mga sa baba pala, meron din pala silang mga multiple counters tsaka mini counters para mag-accept ng mga orders. So para mas mabilis and maka-order yung mga tao. Guys, ito guys yung sa taas. So ayun pala guys, parang dito naman sa taas, andito pala yung mga yung Tivana, ito yung mga tea na ino-offer nila sa menu nila. And andito din sa taas yung nila, cold brew bar. So kung mag-order kayo, kahit di na kayo bumaba kasi dito sa taas, meron din silang sariling counter dito ng mga pag-order kayo ng coffee. And nandito din, may mga pastries din dito. So di nyo na kailangan bumaba. At meron din sila parang Starbucks Reserve na robot na nag-aano ng mga order. And dito naman sa kabilang part, andito naman yung bar mixato. Ito yung kanina sa menu na pinakita ko sa inyo na mayroong coffee plus cocktail. So ito 'yon. Ayan, meron tayo mga
iba't ibang mga alak dito. Tapos, ayun, since maaga pa, hindi natin matatry kasi medyo maaga pa kasi para mag-alak din. Pero ayun, meron sila dito nun. Ayan, mga mixato. Bar mixato. Ito pala sa taas, so medyo malawak din siya at maraming mga seat na available. Ito pala yung view. Ito pala yung view pag nasa taas kayo. Yan. Meron din pala silang mga available na mga brunch set. So, kung gusto nyo dito na kayo kumain, mag-lunch. So, pwede naman. So ito pala guys, itong bakery na to is parang partner pala ng Starbucks, itong Princey Bakery, para mas complete yung coffee experience natin. So ayan guys, meron pa ditong ito yung mga ibang mga pastries natin dito. And dahil nga yung Princey Bakery is located in Italy, so, meron din silang parang pa-pizza dito na pastry. So, dito din nila pine-prepare yan. Ayan, nandito sila yung mga nagpe-prepare na mga freshly, ito yung mga nagpe-prepare na mga yung mga bread. Tapos dito nila niluluto sa nila. Dito nila niluluto sa parang oven nila. Marami silang oven dito na available. Welcome to Starbucks Reserve Roastery Shanghai. So yun guys, paalis na tayo dito sa Starbucks Reserve. So gala na tayo bago pa umulan ulit. Tara guys. So yun guys, after natin magpahinga ng medyo matagal sa Starbucks Reserve Roastery Shanghai. Kanina kasi medyo maulan-ulan, pero ngayon huminto na siya. Pupunta tayo sa Jing'an Temple. So lang to, next station lang ng West Nanjing Road. So actually pa rin siya, along West Nanjing Road pa din siya, and dito tayo papasok. So andito na tayo banda. Okay, may pa-pre-taste tayo dito guys, try natin. Okay lang. Can I try this one? Try natin ito isa. Harap. So, bili lang tayo guys ng ticket. Papasok dito sa Jing'an Temple. So guys, nakabili na tayo ng ticket dito sa may Jing'an Temple. So siya, 50 yuan yung entrance fee dito. So kung hindi kayo nakabili in advance ng ticket, may option na bumili through WeChat. Pwedeng i-scan nyo lang yung QR nila dito, or pwede kayong bumili through Alipay. So sa Alipay, meron silang QR code ng Alipay, and then ilalagay nyo lang yung amount doon, and then good to go na kayo papunta dito sa loob. And ito yung itsura niya guys sa loob. Wow. Parang may wishing well sila dito, tapos binabato nila yung coin doon sa taas. Try natin guys kung papasok doon sa loob. Nahuhulog, ayaw pumasok. Try natin ulit. 1, 2, 3. Ay, nahuhulog. Nahuhulog. Teka lang. Layo. Isa pa. Yes! Yes, pumasok din.
magla-lunch muna tayo. Andito tayo ngayon sa Dushemianguan, dito around sa Shanghai. Dito lang din to sa likod ng Jing'an Temple. And ayun ka, try tayo ng parang local restaurant nila dito. So para maka-order pala dito, kailangan lang i-scan yung QR code. May QR code sila dito. Bali, yung QR code i-scan lang sa loob ng Alipay. Pagka-scan nyo sa Alipay, lalabas na dun yung menu. Tapos yun, dun na kayo pinaka mag-checkout. So pagka-checkout nyo, dun na rin kayo magbabayad. So kung connected yung savings or yung credit card nyo sa Alipay, automatic na siyang mababawas dun. And then, marireceive na sa counter nila yung order natin. So ngayon, hinihintay lang natin yung order natin. So umorder tayo ng double pepper, coriander, beef. Ayun. Ano lang siya, 36 yuan lang siya. Tapos nagpa-add lang tayo ng egg and sauce. And around, 3 yuan lang pag additional ng egg and sauce. Kasi, ito guys, yung in-order natin. Sobrang laki niya pala. Hindi ko lang kung maubos natin to. Pero yun guys. Tara guys, kainin na natin. Parang medyo maanghang siya, may mga sili. Mainit. Katatapos lang natin kumain ng lunch. So, actually late lunch na nga kasi kaagala natin, medyo late na tayo nakakain. Doon tayo kumain sa Dushemianguan. So doon tayo kumain. And yun, bili naman tayo ng mga bread. May nadaanan tayo dito na parang parang bakery. And siya, parang bango ng amoy. So eto siya guys. So yun guys, andito tayo sa Renheguan. So dito lang to sa katabi ng kinainan natin. And pala siya, 1-star Michelin. So sila yung mga nagbibigay ng stars sa mga establishment and mga restaurant na may good and exceptional na service. Katulad nito. So 1-star to, ibig sabihin very good talaga. So bili tayo guys. Ayan na tayo na next. Ni hao, this one. Yes. And this one. Yes. Umorder tayo ng dalawang magkaibang bread. So magbabayad tayo through Alipay. Nag-process na siya, 22 yuan yung binayaran natin dito. Ipaprocess lang saglit yung order. Ilalagay siya sa mga lalagyan lang. Sashe. So yun guys, naka-order na tayo. So ito yung paper bag niya. So may dito, may nakalagay talaga siya dito na Michelin 1-star. So pag Michelin 1-star, ibig sabihin nag-o-offer sila ng mga excellent quality service, and yung quality din ng food na binibenta nila dito. Ayun guys, tara guys. I think meron pa silang mga ibang mga Michelin restaurant dito sa Shanghai, kaso hindi na natin na-check talaga kasi pauwi na rin tayo maya-maya. And ayun, so mamaya itatry natin yung binili nating Since katatapos lang kasi natin mag-lunch, mamaya na natin itatry yung mga bread. Mamaya na natin itatry yung mga bread na binili natin sa Renheguan. So, 1-star Michelin restaurant dito sa Shanghai. So yun guys, katatapos lang natin dito gumala around Jing'an Temple. So ngayon, punta naman tayo sa Shanghai Financial Tower or sa Shanghai Tower. Basta dun banda sa may mga tower, yung may mga skyscraper. So, tara guys. So, sulitin na ang gala kasi mamayang gabi pupunta na tayo sa airport para sa flight natin going back to Manila. Kanina nakapag-online check-in na tayo. So, ayun, para safe at makakahabol tayo sa flight.
kalalabas lang natin ng station and ngayon, andito na tayo sa kabilang part ng The Bund. Ito yung bandang sa Shanghai Tower. Shanghai Financial Tower. So ito guys, sobrang laki ng mga building dito. Pagkalabas ng station, kita na kaagad yung Shanghai Tower. Ito siya guys. Yun o. Sobrang laki and sobrang massive niya. Ito yung view natin nung nakaraan, nung nasa Daban tayo. Ito yung view natin, itong part na to. So ngayon, andito naman tayo sa kabilang part na yun. Sobrang, guys, ang laki ng mga building. Ang laki ng mga building dito. Ayun o. Ito yung view natin eh. Pinuntahan natin yung view natin sa The Bund. Ito yung mga view na, ito yung nakikita natin building dun sa kabilang part. And especially itong Shanghai Oriental, itong tower. Parang may viewing deck sila sa may taas. Pwede kayo umakyat sa pinakamataas na part dito. Pwede kayo umakyat dun sa taas. Meron silang meron lang entrance fee, may admission ticket. And pwede nyo i-avail sa Klook. So i-search nyo lang sa Klook yung Shanghai Oriental Pearl Tower. And ito na yun. Akyat kayo dyan. Hindi na kami aakyat dito kasi na rin, limited lang din yung time. And okay na yung mga ganitong na lang, mag-picture na lang from outside. Ganun na lang yung mga gagawin namin dito sa area. Andito tayo banda sa may Shanghai Finance area and andito tayo sa tapat ng Ping An Financial Building and sobrang laki na guys. Sobrang massive niya. Ang laki ng mga building dito tsaka ang tataas. Tingnan nyo naman guys. Ganong kaliit yung tao tapos ito yung building. Pa lang yan, parang mga pose tapos ito yung pinaka building. Sobrang laki. Sarap gumala-gala at maglakad. Ito, sa likod natin yung Shanghai Pearl Oriental Tower. Andito tayo banda sa Lujiazui. So yung area na to, parang puro mga financial building, mga bank, yan yung mga ganun. So yun guys, inuulan na tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin ang gala. So andito tayo banda sa may East Bund, itong open area. So napakaganda nung maganda yung lugar na to dito kasi sobrang peaceful, mapuno tapos maraming pwede kayong cycling and jogging yun. May mga nagja-jogging and nagba-bicycle dito around the area. So safe na safe dito kasi walang dumadaan na mga kotse. So usually mga mga bicycle and yung mga tao lang yung allowed sa area na to. Itong mahabang to. So itong part nitong East Bund, ito yung bandang katapat ng The Bund. Dito bandang The Bund. Pero yun, doon pa tayo pupunta. Lalakarin pa natin ang konti. Ito kasing itong part natin, itong part na to, ang katapat nito pala, ang katapat nito yung yung parang port ng mga international na ferry. Parang dito sila nag-i-stop over. And then yun gagala yung mga tourist. Ayun may dalawang naka-stop dito, isang Viking na yung isang Viking tapos meron din padaan na na vessel. Ayan. Along the way guys, may mga parang may drinking fountain sa sa part na to. So pwede kayong uminom muna ganyan habang lalakad. Ayun medyo basang-basa na tayo.
Buti na lang naka ano tayo, naka water repellent na jacket. So yun guys, ang ganda sa part na to kasi ano, may ano, pwede kayo mag-jogging, bicycle nang wala kayong makakasabayan na mga sasakyan. So safe na safe talaga. So ayun nga, sana may ganito rin tayong part sa Pilipinas. Parang 'di ba, ang sarap lang maglakad, mag-jogging na ganito ka-clear. Ganyan ka-clear oh. Yan, wala, bawal yung mga sasakyan, bawal sasakyan, mga e-bike sa mga ganitong part. Talagang mas ma-enjoy ang pagja-jogging. 'Di ba? Mas okay mag-jogging pag ganito ka ayos yung daan, yung tatakbuhan mo. Ayun. Sobrang ganda. So malapit na tayo sa pinakatapat ng The Bund. Medyo nasa malayong part kasi kami nag-exit na train. Kaya kailangan naming maglakad pabalik. And yun, medyo nag-iiba na rin pala yung boses ko. Kasi parang napaos tayo kahapon sa ano, napaos tayo ng contest sa Shanghai Disneyland dahil sa Tron na yun. Grabe yung Tron na ride na yun, pero one of the best talaga yung Tron na yun, kahit sobrang nakakatakot. Pero yun, highly recommended guys kung mag-Shanghai Disneyland din kayo, kasi ang alam ko yung Shanghai Disneyland lang yung merong Tron na ride. Ayun. Ganito guys yung lane nila dito. Etong lane na to para sa mga cycling. And etong kulay red na lane na to, dito naman sa kulay red na lane na to is yung mga for jogging. So ayun, so 'di ba, napakaayos ang may ganito, 'di ba? So organize yung pagja-jogging, pagsa-cycling, hindi kayo magkakagulo sa mga lane kung saan dapat kayo na part. So yun guys, ay naambun pa pala. So ayun guys, andito na tayo sa tapat ng The Bund. Ito yung The Bund. Papakita ko sa inyo. Ayun yung part na yan, yung The Bund. Nandiyan tayo nagsa sightseeing nung mga nakaraan. And ito yung katapat ng The Bund. Dito yung mga mga iconic landmarks and building dito sa Shanghai. Kaso wala masyadong tao ngayon kasi medyo bad weather ngayon. Pero ayun, syempre nagpapaulan tayo para makita nyo guys yung lugar dito. So dito tayo sa may The Bund Sightseeing Tunnel. So try natin guys kung available yung tour ngayon. Oh, meron pa palang try natin kung available yung tour na to. Ang alam ko, pag dito tayo nag-enter, ang labas natin doon na sa The Bund. Ito kasi nasa East Bund tayo or nasa kabilang part. So tara guys, pasok tayo dito. Meron silang ayan. Meron sila ditong parang tourism. So dito tayo guys sa ilalim sa The Bund, and mag-a-avail tayo ng cable car sa under the river daw. So ito siya guys, 50 siya pag one way and 70 kung round trip. So magbayad na tayo through Alipay. Ito po. Ito guys yung mga cable car dito sa ilalim ng The Bund. Ito yung dadaan sa ilalim ng river. So dito tayo sasakay ngayon. So ito guys, papasok na tayo sa cable car.
Katatapos lang natin dito sa The Bund Underground Sightseeing Tunnel. And ano siya, 50 yuan siya or almost 400. Paakit na tayo dito sa The Bund. Naulan pa din yata guys. Hindi na, ambon na lang ata. So ito na guys, andito na ulit tayo sa East Nanjing Road or yung The Bund. And ito yun guys. Ayun yung yung Oriental Pearl Tower, Shanghai Oriental Pearl Tower. And dumaan tayo sa ilalim ng river guys. Dumaan tayo sa ilalim ng river. Sobrang galing, 'di ba? Ang galing ng pagkakakonstruct kasi sa ilalim ng ng river. So talagang hinukay pa nila yan siguro or kung paano pa naman yung ginawa. Ang galing. The best. Ayun, no? Medyo maulap nga since masama yung panahon ngayon, medyo madilim ang kuha ng mga building. Nagtingin-tingin lang tayo ng mga pasalubong dito sa may The Bund. Parang wala lang akong mabili dito. So try pa natin maghanap sa ibang part na baka medyo may mas mura compare dito. Tara guys. Nandito tayo sa isa sa mga local restaurant or parang maliit na kainan dito sa Shanghai, China. Tara guys, dito tayo dito tayo magdi-dinner ngayon. So ito guys, dito tayo sa Yiwan Zhan. So ayan yung menu nila. So meron pala silang meron silang menu kasi i-scan lang to. So pagka-scan nyo, i-scan nyo lang siya sa Alipay and then lalabas na doon yung menu. And then pagka-pili nyo doon, pagka-checkout nyo, mag-credit na siya doon sa may Alipay account nyo. Tapos marireceive na dito sa counter nila sa So ganito rin yung kanina sa kinainan natin ng lunch. Ito na yung in-order natin. So ito guys, yung pagkain natin. Tara guys, last dinner bago bumalik sa Pilipinas. Game. I-promote nyo na yung mga accounts nyo. Game. Hi, my name is Sarah. Please follow me on Instagram. Ay, teka lang. Dapat may mic. Hi guys. Itapat mo sa pinaka-mic. Ano? Ito? Hi guys, follow me on IG, RD Adventurous. May website mo. rpatria.com. Yun lang. Yeah, so follow nyo din ako. Pagulit sa video mo. Twitter, TikTok, IG. I am Nico Quizon. See you. Hindi mo naman sinabi. So guys, dinner na tayo bago tayo pumunta sa airport. Tuloy ba? So yun guys, andito na tayo sa Shanghai Pudong International Airport, Terminal 2. And dito tayo magde-depart. Let's go! Andito na tayo sa loob ng Shanghai Pudong International Airport Terminal 2 and kaka-check-in lang natin dito sa counter ng Cebu Pacific. So sa pauwi natin ngayon, Cebu Pacific na tayo. Tips lang, kung pupunta kayo dito sa China, mag-download kayo ng Alipay. So ito yung iba pa yung Alipay sa GCash na app guys ha. Kasi yung Alipay doon as of now hindi pa siya working dito sa mainland China. Ewan natin in the future maybe baka maging working or acceptable na siya dito. Pero so far yung Alipay na GCash
working naman siya sa Hong Kong and Macau. Pero pag yung dito na gagamitin mo yung mismong card, hindi siya working. Pero ang ginawa ko na lang, nag-download na lang ako ng Alipay. Pagka-download ng Alipay, i-connect lang natin yung GCash Visa card natin dun sa Alipay, and then ayun, nire-reloadan lang natin yung GCash natin para mayroon tayong pang mga QR pay or scan to pay dito sa mainland China. Isa talaga yung China sa talagang nagka-cashless na ngayon. Meron pa rin naman nag-a-accept pa rin sila ng cash, pero generally puro talaga sila cashless dito. So mas okay kung magka-cashless na rin kayo pag pumunta kayo dito. And yung Alipay pala na app, maganda yung Alipay na app kasi marami siyang mga transaction na pwedeng gawin sa loob ng Alipay na app. So sa Alipay na app, open natin na. Ito guys yung Alipay na app. So ganito yung interface niya pagka open nyo ng Alipay. So may security naman siya, pwede kayo maglagay ng parang PIN code. And tuwing may mga instances naman na pag magpipay kayo, kinukuha yung mga parang PIN code nyo or yung mga PIN na sinet nyo dito sa my app. And ito guys, meron na rin dito sa loob ng app na DD. So ito yung DD na yung DD app, ito yung parang Grab nila dito. So useful din siya lalo na pag late kayo makakauwi and sarado na yung mga train, so mag-DD talaga kayo. And then meron dito yung mga Railway 12306. So ayun yung kung magbubook kayo ng mga rail system dito, kung magta-transfer kayo from one city to another, so pwede kayong mag-railway. Pwede kayong bumili rin dito sa app. And of course, meron din dito mga hotels, translate, tapos ayun, marami pang iba. So dito na rin talaga lahat. So sobrang useful talaga nitong app. So ayun, download nyo na lang. So, andi dito na sila pagkatapos ng matagal na check-in. Ano nangyari? Same lang. Pero ano yan? Cebu Pacific yan. Tara, pasok na tayo guys. Umaasa lang kami na may Kala mo China Airlines. 5J pa din yan pag tinignan mo. Baka mas maganda yung air. Sige guys, pasok muna tayo sa loob ng boarding gate natin, and then doon na natin ituloy yung mga yung mga tips natin. Kadadaan lang natin sa immigration dito sa Shanghai Pudong International Airport Terminal 2. And yun, grabe talaga ang mga checking dito. Marami silang mga checking na ginagawa. Baggage, yung body checking, lahat. Tapos kung pupunta pala kayo dito, mas okay na ilabas nyo na agad yung mga batteries nyo. Kasi pag di nyo pa pinalabas, uulitin yung bag nyo or ipapalabas yung battery, tapos idadaan ulit sa mga scanner. Wala na rin naman mga COVID test pag pumunta dito. Pag walang mga ganong requirements. Kung Philippine passport holder kayo, mag-a-apply na ng visa, pakita nyo lang, and then ayun na, wala nang mga other requirements pa para makapasok dito sa Beijing or Shanghai or generally dito sa mainland China. Andito na tayo sa boarding gate natin, D82. Ay tayo. Ang laki ng airport nila dito. So talagang I think kaya din malaki yung airport nila dito kasi 'di ba malaki din kasi yung population nila dito. So mas okay na mas ma-accommodate yung mas marami silang ma-accommodate kung malaki yung mga airport nila. Katulad sa Shenzhen, sobrang laki ng airport tayo. Parang ayun yung pinakamalaking airport na nakita ko talaga. So ayun pala, internet pala guys, medyo ang internet pala dito medyo strict sila sa internet dito. Walang mga Facebook, Instagram, YouTube, Google, mga Gmail, walang mga ganun dito. So, mas okay na mag-avail kayo ng in advance ng packet wifi nyo sa pwedeng sa travel recommends or pwedeng sa Big Sky Wi-Fi. So, meron silang VPN na packet wifi. So, pagka-connect nyo na doon, diretso na ma-access nyo yung mga social networking sites like FB, mga Instagram, Google, yon. Kasi hindi nyo na kailangan ng VPN doon pag yung in-avail yung with VPN. Pero pag without VPN, Wi-Fi lang yun. Kailangan nyo pa rin mag-download ng VPN para ma-bypass yung mga security ng internet nila dito. Or other option is
mag-avail kayo sa Klook ng eSIM na VPN na din. Pagkabili nyo sa Klook, mag-send lang sa inyo ng parang QR code, and then yung QR code na yon, may instruction na rin siya kung paano i-add sa ano nyo, sa eSIM nyo, sa cellular na option. Ayun na, pag na-setup nyo na okay na yun, tsaka nyo lang i-open yung data pagdating nyo dito sa China, kasi pag in-open nyo siya before ng arrival nyo, magka-count na yun as day 1. So kahit i-on nyo siya ng 11:58 PM, magka-count na siya as day 1. So mas okay na, ayun, dito nyo lang i-open. Bali, isi-set up nyo lang before yung flight nyo. And yung in-avail ko this time, yung eSIM sa Klook, isi-set up mo lang siya sa phone mo, and then ayun na, makaka-connect ka na, and hindi mo pa kailangan ibalik yung parang device mo kung nakapacket wifi ka. So, diba, sobrang less hassle ng eSIM. Ayun pala, kung gusto niyo mag-avail ng eSIM, pwede kong i-attach ko na lang yung link sa description box, and you can use my Klook code StevenTravelsPH to get additional discount pag binili niyo yung eSIM or yung mga other tours sa Klook. So gamitin niyo lang yung Steven Travels PH. Sa map naman or sa pagsakay niyo ng subway, pwede niyo i-download yung Metroman Beijing at saka yung Metroman Shanghai. So ito yung ginagamit ko dito sa pag-navigate ng mga ng subway para makadali tayo makapunta from one place to another. So ang tip lang dito is pag kunwari may pupuntahan kayo, hindi nyo alam kung saan, i-search nyo lang yung pinakamalapit na subway niya, and then ayun yung i-search nyo sa i-search nyo dito sa Metroman app. Yung mga notice ko pala dito sa mainland China, mahilig sila mag-yosi kung saan-saan. So kahit naglalakad kayo, possible na bigla nyo na lang maamoy yung amoy yosi, ganyan. So mahilig sila mag-ano, and mahilig din sila magdura or umubo ng bigla-bigla, tapos hindi sila nagtatouch. May mga ganong instances, pero hindi naman sila lahat ganun. Parang may mga instances lang na ako na-encounter along the way. Disclaimer lang, hindi naman lahat ng tao ganun dito. May mga namimit naman kami dito na sobrang okay din naman, and so din sila, medyo matulungin din naman sila kahit medyo hirap sila sa kahit may language barrier, talagang tinatry nila yung best nila para tumulong din pag may mga questions tayo. And also minsan pag nagtatanong kayo or tatanong tayo, minsan meron silang ginagamit na app to translate din yung mga sinasabi nila para mas madaling maintindihan. Between Beijing and Shanghai, parang mas nagustuhan ko yung Shanghai, kasi parang more on modern, mas modern city siya, at saka mas vibrant yung international culture niya. While sa Beijing naman, since ayun yung capital ng China, mas rich yung culture. Doon din located yung Great Wall of China, yung Tiananmen Square, yung Forbidden City. So talaga yung culture doon sa Beijing, talagang maano talaga yung mga tao doon or yung mga local. Overall naman, okay naman yung Beijing and Shanghai. And both sila na nag-offer ng exceptional experience pag nandito kayo. So magkaiba talaga yung experience sa Beijing at saka dito sa Shanghai. So okay din siya i-visit both. Actually, marami pa silang mga city dito na magaganda, and next time pag bumalik tayo dito sa China, itatry naman natin i-visit yung ibang mga city naman dito sa mainland China. Kung naghintay tayo sa flight natin, kainan natin tong binili kanina natin sa Renhegwan. Ito yung isa sa 1-star Michelin. Try na natin kung talagang masarap. I-try na muna natin tong itong matcha na tinapay. Yung isa ipapasalubong ko na lang sa bahay. Wala akong pasalubong. Wala tayong nabili dito na pasalubong pala. Doon lang tayo sa Beijing nakabili. Kasi yung mga pasalubong nila dito, parang pare-pareha. Parang walang mabili. Yung rep magnet pala doon nakabili. Balik lang ako sa Daban. Try natin. Masarap niya guys. Paano siya? Combination siya ng ng matcha, tapos may mga cheese around the bread.
Wap. Okay guys, boarding time na. Good morning. Good morning. Ladies and gentlemen, the aircraft is being refueled as a safety precaution. Dito na tayo sa NAIA Terminal 3 and dito na nagtatapos yung vlog natin, yung China travel series natin. Kung may questions kayo, just comment down below or pwede rin kayong pwede rin kayong mag-PM sa akin at Steven Travels PH kung meron kayong mga further question about this trip. And ayun na guys, thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel for more travel videos like this. Bye! Umaga na dito sa Manila.